Tumitindi ang bangayan ng mga makapangyarihang bansa, pangunahin ang US at China. Tumitindi ang banta ng gyerang mas mapanganib, mas mapangwasak at mas madugo, lalo na para sa mahihirap. Sa gitna ng tunggaliang ito ng US, China at iba pang imperialista at banta ng digmaang pandaigdig, paano naman ang interes ng Pilipinas? Para sa amin sa Makabayan, ang sagot ay independent foreign policy. Ako si Lisa Masa at ito ang Usapang Masa. Nagtatanggol sa kababaihan, Lisa Masa, tapang ng masa. kasama natin sa ating laban. Lisa Masa, galing ng masa. Laban sa karahasan, pang-abuso at kahirapan. Pag-usapan natin ano ang independent foreign policy at bakit ito lalong mahalaga sa harap ng tunggalian ng US at China. Lalong mahalaga ang independent foreign policy sa panahon ngayon na tumitindi ang banta ng gerang pandaigdig. Pero bakit ba may gera ang mga makapangyarihang bansa? May interes ba ang Pilipinas sa mga labanang ito? May giyera ngayon sa 72 bansa sa daigdig. Halos 19 na trilyong dolyar ang pinsalang idinulot ng mga giyerang ito sa ekonomiya ng mundo. Noong 2023 lamang, 162,000 ang namatay habang 110 milyon ang napilitang lumikas. Marami sa mga gerang ito ay sa ngalan ng agawan ng teritoryo ng mga pinakamaunlad at pinakamakapangyarihang bansa. Ang mga bansang ito ay palagi ang nag-aagawan ng teritoryo para sa kanilang mga dambuhalang negosyo, para pagkunan ng mga materyales ng kanilang industriya, para kunan ng murang lakas paggawa, at para bagsakan ng kanilang labis na kapital at produkto. Kung sino ang may pinakamalawak na teritoryo, ang siyang tatabo ng pinakamalaking tubo. Sa mga teritoryong ito, itinatayo nila ang kanilang mga base militar at iba pang pampolitika, pang-ekonomiya at pangkulturang mga institusyon, kabilang ang pagkontrol sa mga gobyerno upang pairalin ang kanilang dominasyon. Kontrolado nila ang lahat hanggang patakarang panlabas o foreign policy. Imperialismo ang tawag dito at mga imperialistang bansa ang nag-aagawan ng teritoryo at nagtutulak sa daigdig sa giyera. Kung babalikan, ganito ang itinakbo ng kasaysayan ng mundo. Noong panahon ng kolonyalismo, halos 500 taon na ang nakalipas, sinakop ng Espanya ang Pilipinas at ginawa itong teritoryo. Nagdigmaan ang mga kolonyalistang mananakop para sa mga teritoryo at lalong pagpapayaman ng kanilang mga kaharian at negosyo. Noong magsimulang lumakas ang US bilang imperialistang kapangyarihan, pinalitan nito ang Espanya bilang among kolonyal ng Pilipinas. Sumiklab ang World War I at World War II sa pagitan ng mga imperialista para pa rin sa agawan ng mga teritoryong ito. Sandaling sinakop tayo ng Japan noong World War II para sa ambisyon nitong itayo ang sphere of influence nito sa rehiyon. Pero tinalo sila ng mga karibal na imperialista. Napanatili ng US hanggang ngayon ang kontrol sa Pilipinas bilang kanyang teritoryo matapos ang digmaan. Pero di tulad noong kolonyalismo, hindi na direkta ang pananakop ng US sa bansa. Pero kontrolado pa rin nito ang politika, ekonomiya, kultura, militar at patakarang panlabas o foreign policy ng Pilipinas. Ito ang tinatawag nating mala-kolonyalismo. Sa mala-kolonyalismo, mahalaga para sa imperialistang US na kontrolado ang foreign policy ng Pilipinas. Paraan ito para tiyaking pabor lagi sa US ang mga polisiya at programa ng bansa at para laging lamang ang US sa mga karibal na imperialista. Bunga ng mahigpit na kontrol na ito, napanatili ng US ang presensyang militar nito sa bansa, na susi sa kanyang imperialistang paghahari sa rehiyon sa pamamagitan ng mga di pantay na kasunduan. Nariyan ang 1947 Military Bases Agreement, 1951
Mutual Defense Treaty, 1998 Visiting Forces Agreement, at 2014 Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Pinakamalaking banta ngayon sa patuloy na paghahari ng US sa Pilipinas at rehiyon ang pag-usbong ng China bilang pangunahing imperialistang karibal ng US. Nasa pambansang interes ng US ang kontrolin nito ang Asia-Pasipiko dahil sa lumalawak na kapangyarihan at lakas ng China. Sa muling pamumuno ni Donald Trump, titindi pa ang girian ng US at China lalo sa larangan ng ekonomiya at kalakalan. Sinisikap din ng China na impluwensyahan ang foreign policy ng Pilipinas ayon sa kanyang interes. Nakita natin ito noong panahon ni Duterte, kung saan hinayaang lumawak at lumaki ng husto ang mga infrastruktura at pasilidad ng China sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Samantala, ginagamit naman ng US ang posisyon nito bilang imperialistang amo ng gobyernong Marcos upang palibutan ang China. Pinipigilan ng US ang ibayo pang paglakas ng impluwensya at paglawak ng teritoryo ng China bilang bagong imperialistang kapangyarihan. Sa ilalim ng rehimeng Marcos, dumami pa ang bilang ng US military bases sa ngalan ng Enhanced Defense Cooperation Agreement mula sa dating 5 na ngayon ay 9 na. Palaki ng palaki at padalas ng padalas ang military exercises sa ilalim ng Visiting Forces Agreement na ginagawa ng US kasama ang Armed Forces of the Philippines. Sa nakalipas na 2 taon, lampas 23,000 na sundalong Amerikano ang lumahok sa Balikatan War Games. Kasama na rito ang regular na maritime exercises sa West Philippine Sea ng US at Pilipinas. Katuwang ang iba pang malalaking bansa. Malinaw na target ng maritime exercises ang China. Sa bungguan ng dalawang higante, ano ang mapapala ng Pilipinas? Wala, kundi maipit sa gyera. Pinatindi ng China ang militarisasyon nito sa West Philippine Sea dahil sa mga maniobra ng US. Ginagatungan ng US ang tensyon sa pamamagitan ng presensya ng mga tropa sa sakyang pandigma at armas pandigma nito sa Pilipinas at iba pang bahagi ng rehiyon. Hindi interes kapwa ng US at China ang pambansang interes ng Pilipinas. Parehong banta sa ating soberanya, teritoryo at seguridad ang dalawang nagbubungguang imperialistang kapangyarihan. Walang ibang magsusulong ng ating pambansang interes kundi tayo mismo. Ang pinakamaaasahan nating kakampi ay hindi ang US o China, kundi ang mamamayang Pilipino na matatag na maninindigan para sa bayan. Ito ang esensya ng independent foreign policy na aming ipinaglalaban sa makabayan. Ano ba ang independent foreign policy? Una, ito ang kapwa pagrespeto sa teritorial na integridad at soberanya ng isa't isa. Ibig sabihin, hindi pwedeng basta-basta pumasok sa teritoryo at labagin ang soberanya ng bansa. Pangalawa, kapwa na di paggamit ng agresyon. Ibig sabihin, hindi gagamit ng pandarahas sa ugnayang panlabas. Anumang hidwaan o di pagkakaintindihan ay lulutasin sa mapayapang paraan. Pangatlo, kapwa di panghihimasok sa panloob na usapin. Ibig sabihin, hindi pwedeng makialam sa internal affairs ng mga bansa, gaya ng eleksyon. Pang-apat, pagkakapantay-pantay at mutual na pakinabang. Ibig sabihin, walang malaki at maliit na bansa, walang mayaman o mahirap. At panghuli, payapang pakikipamuhay. Matiwasay na samahan ng mga bansa, walang mananakop, walang magpapasakop. Marami tayong dapat isagawa upang maisakatuparan ang isang independent foreign policy, lalo na sa gitna ng girian ng US at China at usapin ng West Philippine Sea. Kasama rito ang pagpapawalang bisa ng mga di pantay na kasunduan sa US, ang Mutual Defense Treaty, VFA at EDCA.
Malinaw na ipinagbabawal kahit sa konstitusyon ng Pilipinas ang presensya ng dayuhang tropang militar. Kasama rin dito ang pagkondena sa tumitinding agresyon at pagkamkam ng China sa West Philippine Sea. Bahagi ng ating pag-iit ng independent foreign policy ang panawagan ng paghupa ng tensyon at pagtigil ng mapanganib na militarisasyon dito. Dapat idaan ang pagresolba nito sa sinsero at diplomatikong pag-uusap na hindi hinahaluan ng anumang makitid na imperialistang agenda. Huwag nating hayaan ang Pilipinas na matulad sa Ukraine na ginawang lunsaran ng gyera o proxy war ng US at Russia. Ang independent foreign policy ay hindi nakabatay lamang sa presidente. Nakabatay ito sa soberanya ng taong bayan. Magagawa lamang ito ng isang makabayang gobyerno, isang gobyernong nagsisilbi sa sambayanan at hindi sa dayuhan o iilan. Ang susi ay isang malakas na kilusan ng mamamayan. Kilusan na bitbit ang tapang ng masa. Kilusan na ginagabayan ng galing ng masa na ititindig ang isang gobyernong tunay na makabayan. Posible ito at kayang-kaya natin ito. Maraming salamat sa pakikinig. Kita-kits sa susunod na episode ng Usapang Masa! Nagtatanggol sa kababaihan, Lisa Masa, tapang ng masa. kasama natin sa ating laban. Lisa Masa, galing ng masa. Laban sa karahasan, pang-abuso at kahirapan.